Sa simula ng Season 2 ay tinuturuan ni Asirpa si Sugimoto na kumain ng Hooky Leaves na tumutubo lamang kapag tagsibol, pero nakakapagpaitim ng nguso. Nagpunta si Lieutenant Tsurumi sa shop ni Edogay na nagkunwari pang isang customer. Pinakita ni Tsurumi ang gloves na naiwan ni Edogay kagabi sa sementeryo, at matapos mapa-address ay sinabi ng binata na hindi daw sa kanya ang gloves. Sa malayo ay nakaabang ang mga sundalo ni Tsurumi, dahil pinaghihinalaan nila na nakuha ni Edogay ang balat ng presong may tato na pumanaw sa isang minahan dahil nawawala ang bangkay nito. Kinakabahan na si Edogay kaya kumuha ng patalim, ngunit nagiba ang ihip ng hangin dahil nagustuhan ni Tsurumi ang nilikha niyang gloves. Natuwa ang binata dahil nagustuhan ni Tsurumi ang obra niya kaya pumasok ito sa loob para kumuha ng kapareho ng gloves. Sumunod si Tsurumi sa loob nang makita ang balat ng mga taong nakadisplay doon, na tila ba nagsasalita pero si Edogay lang ang nakakarinig. At pinag-uutos ng mga ito sa binata na paslangin niya si Tsurumi. Litong-lito na si Edogay dahil sa pamimilit ng mga obra niya, nang ipakita ni Tsurumi ang suot na damit na labis na hinangaan ng binata kaya nagkasundo sila. Pinabaril ng lieutenant ang estatwang nanay ni Edogay para magkaroon ng kalayaan. Saka inutusan nito ang binata na gumawa ng mga peking balat na may tato. Samantala naging kasapi na ng hukbo nila Hijikata si Private Ogata, at pinag-usapan nila kung ano ba talaga ang tunay na katauhan ni Nopperabo. Na siyang nagnakaw at nagtago ng mga ginto, at naglagay ng tato sa mga preso bilang clue. Nang itimang mukha nila Sugimoto at Yoshitake dahil sa pagkain ng Hooky Leaves, nang makita si Asirpa na mukha ng taong grasa dahil matakaw. Pagkatapos ay naghapunan ng masarap na nilagang salmon ang magkakaibigan. Kinumutan ng bida si Asirpa na tulolaway, dahil nananaginip pala ang babae tungkol sa tatay nito na siyang pinaghihinalaan nilang si Nopperabo na may peklat sa mukha na nagnakaw ng ginto. Kinabukasan ay pumangit ang gising ni Asirpa nang makita ang mukha ni Yoshitake. Samantala nahihirapan naman si Edogay sa pinapagawa ni Tsurumi, at dahil wala doon ang lieutenant ay ayaw niyang sumunod sa utos ng dalawang sundalo. Namili naman sila Tanigaki ng bala ng baril, pagkatapos ay nangaso sila at nakita ang isang batang weirdo. Naayon sa matandang Aino ay pumanaw na daw ang lahat ng mga kaanak. Pagdating sa nayon ay nakita nila si Incarnate na kinagigiliwan ng mga tao ang panghuhula. Nakuha nito ang atensyon ni Tanigaki dahil alam nitong nawalan siya ng isang kapatid. Pagkatapos ay nagtanong kung dito ba nakatira si Asirpa. Pagsapit ng dilim ay nagbabala si Incarnate na tatraydorin daw si Asirpa ng isa sa mga kasama niya na maaari nitong ikasawi. Dahil dito ay nagpas siyang maglakbay si Tanigaki kinabukasan para hanapin si Asirpa, at sumama din sa kanya ang manghuhula. Pero pinakitang nakausap pala ni Tsurumi ang manghuhula tungkol kay Tanigaki. Nang kumalabog ang pinto ay nagalit si Edogay dahil hindi daw siya makapag-concentrate, kaya nais niyang humingi ng tawad ang dalawa sa mascot ni Tsurumi na ginawa niya daw kagabi. Nang matapos na siyang gawin ang mga replika ng tato ay may nag-ingay na naman, ngunit paglabas ay nakitang napaslang ang dalawang kasama na kagagawan pala ng bihasang sniper na si Ogata. At sa bayan ng Yubari ay nalaman nila Sugimoto na nandito rin sila Tsurumi nang makita ang sundalo nito. Pinasok ni Ogata ang bahay ni Edogay na mabilis namang nag-impake ng mga pekeng tato. Nakita ng ex-soldier ang estatwa ni Tsurumi kaya nalaman niyang galing na doon ang lieutenant. Nakita niya ang pinaggayahan ng kulay kaya naisip na plano ni Tsurumi na gumawa ng mga pekeng tato. Inatake siya ng isang sundalo kaya nagmadaling tumakas, pagkatapos ay hinanap pa ng sundalo si Edogay pero nakatakas na pala ang binata suot ang polar bear costume. Pagkatapos ay dumating din sila Sugimoto sa lugar, nang matutukan ng baril si Yoshitake. Saka sinabi ni Yoshitake sa kakampi ang balak ni Tsurumi na gumawa ng mga pekeng tato. Pare-pareho nilang hinanap si Edogay, pero si Ogata ang nakakita, yun nga lang ay dumating si Sekishima para iligtas ang binata na nakita din nila Sugimoto. Sinundan sila nila Sugimoto sakay din ng isang kariton, nang umabot ang habulan sa loob ng minahan. Ngunit nang may kumolso na uling sa gulong nila Edogay ay nakahabol sila Sugimoto, pero naghiwalay ang daanan kaya nabatak ang puwet ni Yoshitake. Pagkatapos ay si Ogata naman ang naghahabol sa dalawa, nang balaan sila ng mga Monero dahil magpapasabog daw sila ng dinamita kaya agad na nagpreno si Ogata pero hindi narinig ng dalawa. Di kalaunan ay nangamoy nasusunog na metal, hanggang sa magkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng minahan. Saka hamangin pa ng napakalakas, na nagsanhi ng malakas pang pagsabog na naramdaman ng mga tao sa labas. Dahil sa nangyari ay natabunan si Edogay ng mga bato, kaya ibinigay na lang ang mga pekeng tato kay Sekishima. Samantala nagkamalay na ang bida ngunit nanghihina sa usok dahil sa gas. Subalit pinilit niyang dalhin si Yoshitake sa labasan ngunit sinarado naman ng mga Monero. Kaya pinilit niyang wasakin ang kahoy gamit ang baril pero napakatibay nito. At bago pa siya tuluyang mawalan ng malay ay dumating naman si Ushiyama para iligtas silang dalawa.
Nakarga-karga ang bida na parang bata. Nagulat sila nang dumating din doon si Ogata, dahil lingid sa kaalaman nila na kasapi na ito nila Ushiyama. Dumating din si Hijikata sa lugar, nang maalala ni Sugimoto na nagkita na sila dati. Pero natatakot si Yashitake na kapag nalaman ni Sugimoto na nagbibigay siya ng impormasyon kay Hijikata ay paslangin siya nito. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa, subalit natigil ito nang marinig ang ingay ng tiyan ng nagugutom na si Asirpa. At dahil dito ay nagyaya si Lenaga na kumain muna ang lahat habang nag-uusap. At masaya naman nilang pinagsaluhan ng hapunan, na ayon kay Lenaga ay intestine ng kabayo. Tagumpay na nakabalik si Sekishima sa boss at nai-deliver ang mga pekeng tato, saka sinabi ang last word ni Edogay na iron. Kaya nalaman ni Tsurumi ang paraan kung paano malaman ang peke sa tunay na tato sa pamamagitan ng pagdikit nito sa isang bakal. Kinabukasan ay nagbalik ang grupo sa minahan para malaman kung namatay ba si Sekishima o nakaligtas, habang si Ogata kasama si Hijikata ay nag-imbestiga sa bahay ni Edogay. Biglang may naghagis ng Molotov sa bahay na agad na nagsanhi ng malakas na sunog, nang pigilan ni Ogata si Lenaga na lumabas dahil may nag-aabang na mga sundalo. Dahil may mga harang ang bintana ay dito umatake si Ogata, habang pinagbabaril ni Hijikata ang pinto. Pero napapalibutan talaga sila kaya lumipat ng pwesto ang batikang sniper. Nakapasok na ang mga sundalo kaya nakalaban ang dalawa, habang si Lenaga naman ay hindi makalabas. Mabuti na lang ay dumating sila Ushiyama para sumaklolo. Kaya nagawang mailigtas ni Sugimoto si Ogata, at nang marinig ni Nikaido ang bida ay nasabik ito kaya nakawala si Hijikata na agad na pinutol ang paa ni Kalbo, ngunit nakatakas pa rin ang masamang damo. Salamat sa tulong ng bida dahil tagumpay silang nakatakas habang si Nikaido ay nakaligtas din ngunit labis ang pighati. Naglakbay sila sa masukal na gubat para walang makakita, pagkatapos ay kumain sila ng hindi gusto ni Ushiyama pero napilitan, pero si Ogata ay ayaw talagang tikman. Pagkatapos ay nagluto na sila ng chitatap sa pangunguna ni Asirpa, kaya nakakain na naman ng masarap ang grupo. Nagtatanong sila Tanigaki sa barbershop tungkol kay Asirpa nang malamang sinundan pala sila ni Chikapasi, at ayon kay Incarnate ay isama na lang nila ang bata at magpanggap na isang pamilya para hindi sila pagsuspetsyahan ng mga tao. Nababahala ang grupo nila Hijikata dahil hindi nila alam kung paano matukoy ang peke sa tunay na tato, kaya kailangan na lang daw nilang umasa sa kakayahan ni Yashitake para makapasok sa Abashiri Prison at makausap mismo si Naperebo. Papalabas si Yashitake nang tawagin siya ng bida, dahil naalala na pala ni Sugimoto na ang lumapit sa kanila sa bahay ng mga mangingisda ay walang iba kundi si Hijikata. Kaya naisip ng bida na noong una pa lang ay nagtatrabaho na ang Escape King kay Hijikata, dahil dito ay binanata ni Sugimoto si Yashitake, ngunit nagising ang Escape King dahil panaginip lang pala. Dahil sa takot ay agad siyang tumakas sa bahay, pero paglingon ay napakaraming mga sundalo. Agad na tumakas ang Escape King sa bubungan subalit pagbaba ay tinutukan ng maraming baril, na nakita naman ni Hijikata. Kahit na tinaguri ang Escape King si Yashitake ay giit ni Nagakura na aabutin ito ng buwan bago makatakas mag-isa kung ikukulong ito sa Asahikawa Prison. Kaya inutusan ni Hijikata sila Lenaga at Nagakura na hintayin ang grupo nila Sugimoto pagkatapos ay magtungo sa nasabing prison. Habang siya at si Kiro Renke ay susubok ang iligtas si Yashitake ng mas maaga. Samantala kinagigiliwan ng mga tao ang panghuhula ni Incarnate nang malaman nila sa lalaki ang kinaroroonan nila Asirpa na nasa Yubari daw. Nang dumating sila Sugimoto ay agad na sinabi ni Nagakura ang sitwasyon habang kasalukuyang hinahabol nila Kiro Renke ang mga sundalong may tangay kay Yashitake. Nakakita si Yashitake nang nagtitinda ng candy at pinayagan naman siyang bumili. Nang makita si Hijikata ang tindero na nag-abot ng isang supot na may nakasulat sa loob na Kamuy Cotton Bridge, isang lugar na kinatatakutan daw ng mga Aino. Pagdating ng mga sundalong nakahuli kay Yashitake ay pinutol ni Hijikata ang tulay, saka ililigtas dapat siya ni Kiro Renke pero naalala ang panaginip kaya mas piniling magpahuli ulit sa mga sundalo. Sa kabila nito ay pinili pa rin nila Sugimoto at Hijikata na iligtas si Yashitake. Dumating si Lieutenant General Arisaka, na nagdisenyo ng mga baril na siyang binati naman nila Tsurumi. Matapos magbatian ay ipinakita ni Arisaka ang pinakabagong imbensyon na ikinatuwa ng lieutenant. Pagkatapos ay binigyan din ni Arisaka si Nikaido ng prosthetic leg na pwedeng maging baril. At kahit nawasak nito ang pinto ay pinagtawanan lang ng 3 ugok ang doktor. Kinausap nila Hijikata si Kiyahiro Panachi na magaling daw mag-disguise, para magpanggap na isang sundalo at alamin kung saan dinala si Yashitake para mailigtas nila. At naisipan ng matanda na magpanggap na si Warden Inodo, na pagkatapos ayusan ni Lenaga ay nagaya na rin nito pati ang boses. Bigla namang naalala ni Sugimoto na si Hijikata ang lalaking lumapit sa kanila sa bahay ng mga mangingisda, kaya tinanong niya ang matanda. At nang makumpirma ito kay Hijikata ay nag-init ang ulo ng bida, ngunit nagising si Asirpa na nagsabing wag daw sila basta-basta papaslang.
Samantala nagpunta na si Kiyahiro sa base ng mga sundalo, na isinama pa si Sugimoto na nakamaskara na nagpapanggap na bodyguard. Nais ng Peking Inodo na ibalik kunwari si Yashitake sa Abashiri Prison, at sa galing umakting ng matanda ay pinagpapawisan ng singit ni Yadogawa. Ngunit lumabas ang isang sundalo para tawagan si Lieutenant Tsurumi. Ipinakita ng Peking Warden ang isang hulmahan ng fake money kapalit ni Yashitake, at dahil hindi pa rin napupromote si Yadogawa ay naiisipan itong pumayag. Subalit nakarating na kay Tsurumi ang balita na agad na tumawag at pinapunta si Second Lieutenant Koita. Samantala inilabas na nila si Yashitake, na agad na napansing peke si Warden Inodo at si Sugimoto ang bodyguard. Nang biglang dumating si Koita upang pigilan ang nangyayaring kalakalan. Sinubukan din ni Koita ang fake warden, gamit ang isang lingwahe na dapat ay alam daw ng warden ng Abashiri kaya nagready na ng baril si Sugimoto. Ngunit nakakagulat dahil agad na natutunan ng matanda ang lingwahe na siyang ikinabigla nila, subalit bigla silang dinaril nang makatunog si Koita na peke ang warden. Nainis si Yadogawa kaya nais na niya ring paslangin si Yashitake pero iniligtas ito ni Sugimoto saka tumalon sa bintana at sinuportahan ng sniper na si Ogata. Tumakbo ang tatlo nang makakita ng isang hot air balloon na siyang ninakaw nila sa mga sundalong walang alam sa nangyari. Nang masundan sila ni Koita na nag-swimming sa ere para makakapit. Nakilala ni Koita si Ogata kaya nagalit ito sa pagtatraidor ng kasama kaya nagwala na ang mukhang inchik. Nang makita ang palason ni Asirpa kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yashitake na sipain ito mula sa hot air balloon. Pero tumama pa rin sa mga sanga ng puno ang Escape King. Nakinapitan naman ni Asirpa. Giit ni Asirpa na si Sugimoto ang nagpumilit na iligtas si Yashitake, pero naalala muli ng bida ang pagtatraidor ni Yashitake kaya nais nitong tumalon sa hot air balloon. Subalit dagdag ng bida na peke daw ang ibinigay ni Yashitake na tato kay Ushiyama kaya bati na sila ulit, pero huminto naman ang makina ng hot air balloon. Kaya bumaba ito at sumabot sa puno. Subalit hindi pa sila nakakalayo ay agad silang natagpuan ng mga sundalo. Dumaan sila sa mapanganib na bundok at dahil maaari silang masawi sa sobrang lamig ay sinabi ni Asirpa na kailangan nilang magtago sa balat ng hayop. Ngunit dahil nabaliw si Yashitake ay sinundan ito ni Asirpa, at nang hindi makabalik si Asirpa ay sinundan ito ng bida. At nang dahil sa napakalakas na hangin ay kailangan nila ng pananggalang, mabuti na lang ay may nakita din silang hayop sa lugar. At sa loob nito nagpalipas ng oras ang dalawa. Habang nasa loob ay kumakain si Asirpa ng paborito niya, kaya naalala ng bida ang pinatuyong persimmon na paborito niya subalit hindi na siya muling nakakain sa loob ng maraming taon dahil sa trabaho. Naalala niya ang kabataan kung saan masaya silang kumakain nito, at giit ni Asirpa na nais niya din daw makatikim nito pagkatapos ng digmaan. Nang dahil sa bagyo ay hindi na sila nasundan ng mga sundalo, subalit nais ni Sugimoto na magpunta muna sa Tokachi, dahil alam niyang inaabangan sila sa Abashiri ng mga sundalo. Nabalitaan nila Tanigaki mula sa tito ni Asirpa na nanghihina daw ang elder nila sa nayon, dahil sa kalungkutan ng malaman na nasa panganib si Asirpa. Nang dahil sa nangyari ay naalala ni Tanigaki ang nakaraan, kung saan pinaslang ng best friend niyang si Kenkichi ang kapatid niyang babae at sinunog pa ang bahay. At nang dahil sa nangyari ay nagpasya siyang iwan ang nayon nila para maghiganti. Kaya naman sumali siya sa mga army para hanapin si Kenkichi subalit nakita niya itong sugatan dahil sa gyera. Ngunit nalaman ni Tanigaki ang katotohanan na nagkasakit pala ng smallpox ang kapatid niyang babae, at dahil sa natatakot itong itakwil ng buong nayon maging ang buong pamilya nila Tanigaki, ay ibinili nito kay Kenkichi na paslangin siya pagkatapos ay sunugin ang buong bahay. Na siyang ginawa ni Kenkichi ng buong lungkot saka nagpakalayo-layo. Sa kasalukuyan ay nagpatuloy ang paglalakbay nila Tanigaki nang sa wakas ay makita na nila ang grupo nila Asirpa. Nalaman daw nila ang lokasyon nila Asirpa mula sa mga Aino hunter. Kaya bumisita sila sa nayon ng mga Aino doon na kasalukuyang nagdaraos ng isang pagdiriwang. At dito ay nagpakabusog ang grupo. Pagkatapos ay ibinalita ni Tanigaki na pinapauwi na siya ng elder dahil sa isang masamang pangitain. Ngunit ayaw pang umuwi ni Asirpa hanggat hindi nalalaman ang katotohanan tungkol sa tatay niya, at ang lokasyon ng ginto. Saka nasundan din pala sila ni Ryo na aso ni Tetsuzo, dahil dala ni Tanigaki ang baril ng dati niyang amo. Samantala mangiyak-ngiyak na si Koita dahil sa kaba, dahil nakawala si Yashitake sa kanila. Kaya pagdating ni Tsurumi ay nanginag ang itlog ng second lieutenant. Pero ang naging parusa lang sa kanya ng lieutenant ay ang pagsama nito sa panghahunting nila ng mga preso na siyang ikinatuwa pa ni Koita. Kinabukasan ay dumating ang napakaraming salot na balang sa lugar, kaya dali-dali silang nagtago sa loob ng bahay. Samantala sila Incarmet at Asirpa naman ay nagpunta sa dagat para maiwasan ang mga insekto. Dahil dito ay sinamantala ni Asirpa ang pagkakataon na tanungin ang manghuhula tungkol sa tatay niya.
Giit ni Incarnate na ang tatay ni Asirpa at sina Perebo daw ay magkaibang tao, ngunit dagdag pa ng babae na pinatay daw ni Kir Oranque ang tunay na tatay ni Asirpa. Kaya kinagabihan ay harapang tinanong ni Asirpa si Kir Oranque kung totoo ang paratang ni Incarnate laban sa kanya. Na pinatutuhanan pa ng manghuhula gamit ang fingerprint. Ngunit duda dito si Ogata dahil sinusubukan lang daw silang pag-awayin ng babae na tuta ni Tsurumi. Samantala nalaman na ni Tsurumi na papunta sila Sugimoto sa Abashiri mula sa secret agent nito. Dahil hindi na alam nila Sugimoto ang paniniwalaan ay giit ng bida na kapag may nasawi sino man kila Kir Oranque at Incarnate ay pabiro nitong sinabing papaslangin niya rin ang isa. Samantala sa Abashiri ay sinilip ni Yusami ang kulungan ni Perebo, at pagsapit ng gabi ay ipinakitang tuta din pala ni Tsurumi ang bagong guard. Pero nakikinig pala si Kadokura sa labas. Kaya kinabukasan ay nireport ito ni Security Chief Kadokura kay Warden Inodo, kaya ipinag-utos ng Warden na patahimikin ng Chief ang bagong guard. Kaya naman kinabukasan ay pinatira niya ito sa mga preso. Ngunit nagawa nitong maubos ang mga kalaban kaya tumakbo na lang si Kadokura. Samantala bali-balita naman ang tungkol sa mga killer sa Mount Iwo, na bulag na mga bandido daw. At nakilala naman ni Yash Itake na ang leader nila ay si Tony Angie. Na nabulag dahil sa sulfuric acid na binubuga ng bundok. May kinalaman daw si Warden Inodo dito, at ang mga killer sa nasabing bundok ay mga preso niyang ginawang trabahador pero nakatakas. Sa gitna ng usapan ay lumabas si Asirpa ng kubo, dahil may narinig daw siyang kakaibang tunog mula sa gubat. Pagpasok ay sinabi ng lolo na mag-iingat daw sila sa kakaibang tunog, dahil ang mga bulag na bandido daw ang may kagagawan nito dahil gumagamit sila ng echo para malaman ang paligid, kaya naman nagmamadali si Asirpa na puntahan ang mga kasama ngunit nandoon na ang mga bandido na napapalibutan ng grupo. Nagpakita sa kanila si Tony Angie na agad na binasag ang ilaw para lamang sila sa laban. Mabuti na lang ay kinagat ni Ryo si Tony Angie kaya nagkaroon ng tsansa ang grupo na makatakbo sa gubat, subalit inambush pa rin sila ng mga bandido doon. Nakuha ni Ogata ang baril niya, kaya nang magsindi ng apoy si Asirpa ay nabaril ni Ogata ang isang bandido. At pinagbabaril din siya ni Tony pero nakatago na ang batikang sniper. Nakita ni Sugimoto si Asirpa, ngunit naamoy ni Tony ang dugo ng bida. Pero dahil narinig nito sila Tanigaki sa malayo ay nag-change target ito. Samantala papasakay na sa bangka ang tatlo nang maghagis ng bato ang bandido at natamaan ang bangka, kaya nalaman ni Tony na nandoon sila kaya pinagbabaril, na naging sanhi ng pagbaliktad nito. Nagawa namang makaligtas ng tatlo, at dahil nagkakaroon na ng mga bituin ay nagawa ni Ogata na mabaril ang isang bandido kaya nagmamadali ng tumakas ang mga ito. Nagawa ring matalo ni Sugimoto ang isa pa, at nakita na rin nila ang hideout ng kalaban. Kahit batuta lang ang dala ay pumasok ang bida sa loob kasama si Ogata, subalit nasarhan naman sila ng pinto sa loob ng base ng kalaban. Sa kabila nito ay nagawa ni Ogata na mabaril ang tenga ni Tony, habang si Asirpa ay nakahanap ng daan papasok. Nakatapak si Sugimoto ng spikes kaya nakita siya ng kalaban, ngunit binalibag ito sa dingding kaya nagkaroon ng liwanag sa loob, kaya nagbugbugan sila ni Tony. At bago pa sila magkapatayan ay dumating naman sila Hijikata para makipag-usap sa dating kasamahang preso. Samantala inireport na ni Private Yusami ang mga nalaman tungkol kay Warden Inodo, subalit hindi pa rin masaya si Tsurumi sa nangyari kaya ginawa nitong tao ang nunal ng Private. Kinagabihan ay nagplano ang grupo kung paano sila papasok sa loob ng Abashiri Prison, kaya gumawa sila ng isang kubo sa pader ng kulungan, at inihanda na rin ang mga pampasabog sa loob ng salmon. Sa loob ng kubo ay naguhukay naman sila ng isang lagusan papunta sa loob ng kulungan. Ngunit narinig ng mga naguhukay sa loob na may diskusyon sa labas, dahil nakita pala ng mga sundalo ang kubo na ginawa nila. Subalit nagawang suhulan ni Tanigaki ang mga sundalo ng mga salmon kapalit ng karapatan na mangisda sa lugar. Nagpatuloy pa rin sila sa paghuhukay ng ilang araw, hanggang sa makapasok sila sa silid ni Kadokura na kakampi pala ni Hijikata. At sinabi ni Kadokura sa kanila kung saan nakakulong si Perebo. Pagsapit ng madilim na gabi ay nagsimula na ang operasyon nila. Nagpunta si Ogata sa bundok para maging backup sniper, si Tanigaki naman sa bangka, habang sila Hijikata ang magbabantay sa lagusan. Sila Sugimoto, Asirpa at Yash Itake ang magpupunta kay Perebo, sa tulong ng matalas na pandinig ni Tony Angie. Gamit ang palaso ni Asirpa ay nakagawa sila ng lubid para makaakyat sa bubong, sa kadahan-daang nilagari ito. Pero sa loob ay rinig na rinig pala ito, kaya naman sinadya ni Kadokura na basagin ang tasa niya para ma-distract ang mga kasama. Tagumpay na nakapasok sa loob ang grupo, sa kagamit ang magna skills ni Yash Itake ay nabuksan nila ang lock. Napansin naman nila Kir Oranque na nawala si Hijikata na nasa labas na pala ng bakod.
Nang makapasok na sila sa kulungan ni Perebo ay nagsindi sila ng posporo, kaya nakumpirma ni Asirpa na hindi ito ang tatay niya, subalit nagsisigaw ang preso kaya naalerto ang mga gwardiya. Nakaakyat na ulit sa taas si Asirpa, subalit naiwan sila Sugimoto at Yoshitake sa ibaba. Nalaman nila Yoshitake at Sugimoto na naset up lang sila, habang si Tony naman nadala si Asirpa ay dadalhin daw ang batang Aino sa tunay na Perebo. Samantala nakita ng isang sundalo na may mga ilawan sa kabila ng ilog, na pinaghihinalaan nilang sila Tsurumi para kunin si Perebo. Kaya pinagutos ni Warden Inodo na pasabugin ang tulay. Subalit may mga battleship pala sila Tsurumi. Nalaman ni Tanigaki na si Incarnate pala ang nagsabi ng mga plano kay Tsurumi. Walang tigil na pinagbabaril ng mga battleship ang pader ng prison, hanggang sa gumuho ang mga ito. Tagumpay na nakatapak sa lupa sila Tsurumi, at sa isang kumpas lang ng lieutenant ay sumugod ang mga sundalo niya, ngunit nag-aabang naman sila Inodo na buo din ang loob. Dahil sa mga pagsabog ay nadaganan si Incarnate ng mga kahoy, kaya pinilit siyang iligtas ni Tanigaki, subalit may gumuho pang ibang parte ng dingding pero nailigtas naman sila ni Ushiyama. Gumamit ng star shells ang mga barko para magliwanag ang paligid, habang ang magkabilang panig ay nagbabarilan. Pagkatapos ay nakapasok na sila Tsurumi sa loob kaya ginawang hostage ni Sugimoto ang pekeng Perebo. Subalit bumaril si Nikaido dahil gusto niyang maghiganti sa bida. Nagtagpo ulit ang landas nila Kadokura at ni Usami, at nang mabaril ng batang sundalo ang chief ay binuksan ni Kadokura ang kulungan ng mga preso. Kaya nagkaroon ng matinding riot sa loob, at nagkaroon ng matinding sagupaan ang mga preso at sila Lieutenant Tsurumi. Nagpunta si Nikaido sa silid kung nasaan kanina sila Sugimoto, pero nakalusot na pala sila sa ilalim, at habang gumagapang ay napagtanto nila Sugimoto na nautakan talaga sila ni Hijikata. Nagawang makalusot ng Escape King sa maliit na butas, subalit hindi kaya ni Sugimoto kaya ibinili na lang ng bida na hanapin ito si Asirpa. Nang makita nila si Warden Inodo sa labas ng chapel ay nalaman nila Hijikata na dito pala tinatago ng Warden ang tunay na Perebo. Subalit nang malingat ang dalawang matanda ay biglang nawala si Asirpa. At nakita niya naman sila Kiro Oranke pati si Yoshitake. Nagpa siya si Kiro Oranke na iligtas si Sugimoto kaya ipinapabigay ni Asirpa ang kutsilyo niya sa bida. Nagbalik si Kiro Oranke para kay Sugimoto, na ginamitan ng pampasabog ang air vent para makawala ang bida. Subalit narinig ito ni Nikaido. Umalis na si Kiro Oranke para puntahan si Asirpa, at ang bida naman ay nagpatuloy sa misyon, pero sa daan ay nakita siya ni Nikaido. Pinakitang nasa basement si Inodo dahil doon pala niya tinatago ang tunay na Perebo, na naisip din nila Tony pero nang buksan ng pinto ay nag-aabang na pala ang Warden. At habang nanonood sa kanila si Perebo ay kinadina ni Inodo ang sarili kay Hijikata para matira matibay sa labanan. Nagpagalingan ng dalawa gamit ang samurai, samantalang kasalukuyan ding naglalaban sila Nikaido at Sugimoto sa labas. Ginamit ni Nikaido ang baril sa prosthetic leg, ngunit sa kabila nito ay nagawa pa rin siyang mapaslang ng bida. Pagkatapos ay sumuot siya sa silong ng kulungan. Nagkita-kita na ang grupo subalit umalis ulit si Ushiyama para puntahan si Hijikata. Aksidente namang nakita ni Sugimoto si Perebo sa labas, na nakita niyang may kaparehong kulay na mata kay Asirpa. Pinakita ni Sugimoto ang patalim ni Asirpa kay Perebo, na nakilala naman ng lalaki dahil siya nga ang tatay ni Asirpa. Saka nagmatigas si Perebo na kay Asirpa lang daw sasabihin ang lokasyon ng ginto. Samantala umaatikabo ang bakbakan nila Inodo, subalit gamit ang taktika ay nagawang manalo ng matanda sa laban. Dahil sa makabagong baril ni Tsurumi ay nagawa nilang mapaslang ang marami sa mga preso, habang naiinis naman si Sugimoto kay Perebo dahil balak palang gamitin nito ang anak para mag-aklas laban sa gobyerno. Mula sa bubungan ay nakita sila ni Incarnate, kaya pinaakyat din nila si Asirpa, kaya nakumpirma ng batang Aino na ang tatay niya nga ang binansagang Perebo. Giit ni Perebo na hindi daw siya ang pumaslang sa mga Aino para sa ginto, ngunit hindi pa ito tapos magsalita ay may bumaril dito. Binaril din ito si Sugimoto at pinakitang nagtraidor pala si Ogata sa kanila. Kaya binalaan ni Incarnate si Asirpa na tumakas na daw, dahil siguradong pag-aagawan siya ng mga naghahangad ng ginto. Binuhat ni Kiro Oranke si Asirpa, nang maisipan ni Tanigaki na iligtas si Sugimoto. Natagumpay na naitago ang bida. At nang magkaroon ng usok ay sinamantala ito ni Tanigaki para tumakas, pero paglabas ng gate ay nakitang sugatan si Incarnate, at ayon sa babae ay kagagawan ito ni Kiro Oranke. Saka dumating pa si Tsurumi sa likod niya. Samantala papasakay na sila ng bangka nang dumating si Ogata na parang walang nangyari. Kinabukasan ay pinakitang ang bida ay iniligtas ni Tsurumi dahil pareho na daw silang may damage ang utak ngayon.
At si Len aga pala ang nagligtas kay Sugimoto na ginawa na lang nilang doktor sa army. Samantala palihim namang nag-usap sila Kiro Ranke at Ogata na animoy magkasabwat sa nangyaring pagtatangka kila Incarnate at Sugimoto. At dahil alam na rin ng bida ang tunay na nangyari ay nais niyang paslangin sila Kiro Ranke at Ogata. Pero pinakitang hindi pala sadya ni Kiro Ranke na masaksak si Incarnate. Naisip naman ni Tsurumi na magpupunta si Kiro Ranke sa mga dating kasamahan nito sa bandang silangan. At magkakaroon sila ng problema kapag nakuha ng mga ito si Asirpa. Kaya naman nagdesisyon ng bida na puntahan ang lugar, at nagpresenta din si Tanigaki na sumama. Pero inutusan naman ni Tsurumi sila sa Kishima at Koita na maunang magmasid sa lugar. Samantala sa kabila ng pagkabigo sa plano ay nakita nila Hijikata ang mga importanteng impormasyon tungkol sa iba pang presong may tato mula sa talaan ni Inodo. Kaya nagbalak si Hijikata na magpunta sa timog. Nagsimula na rin sa paglalakbay si Sugimoto sakay ng battleship ng tatay ni Koita. Nagising si Asirpa nang makita na nagpaplano sila Kiro Ranke at Ogata. Saka sinabi kay Yashitake na napanaginipan niya daw si Sugimoto na paparating para iligtas siya.